Panalangin, kaluoy o bendisyon ta sa atong langitong aman sigapon mana kanatong tanan o welcome sa another day of Bible study dinhi sa tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Salamat sa Ginoo nga nagagoon kini through your prayers and of course kamusab nga nagatabang nini materially, financially. Pastor Roy Kasipli, dawat ako imong text, Pastor. Sige. Apel ka sa mag-lecture, Dini sa ato sa Bohol. Karong Pitsa 22. Nawag niyo kanyo, Pastor, ha? O niya, tanaw daw, marag abilaw, okay naman siguro nga makabiyahe ka sa iyo sa buntag, Pastor. Aron nga dini sa DYKC, time nga diin, pwede kang dala sa mensahe, labi na gyud adlawng Domingo. Kana kong dili apike si mong schedule, Pastor, ha? Dinhi sa DYKC Cebu, og ato sab nga iyang po may soon kay tingali itugot sa Ginoo makaprograma ta dito sa Dipulog, Zamboanga City og sa itong lugar. Brad Kenneth, kumusta dai Brad Kenneth ang iyong meeting sa atong makaisunan diri sa mission sa Surigao sa may na uyunan inyo na makaprograma ta. O usab atong pahibalo sa atong mga men dinhi sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, aron makapangandam ta sa umabot ato nga training karon nagyong bulan na Agosto 15 na og 16. Pagikan mi nagbuntag pa di sa Davao. Then Brad Mario Brantes, Brad, sila ni Brad Toto tigalig kuyog mo mas labing maayo. Brother Kaputi o Brother Larry, aron nga makabansay-bansay kita pagayo. Unya nga limot sila ron o makadungog remind niya palihog dahil sila Jima, mo sa modri sa atong makaisunan sa Dalisay. Usab ang pipila sa itong makaisunan diri sa church nga sa ipas buntag yun mata na o minaw. Sila ni Orbe o ni Selma o ang ilang mga masigka pamilya, sa iyo na sila gapaminawan itong programa. Kumasasab nila ni Paul o ni Babes din sa o sa mga kabataan sa atong pagtimbaya mga kaigsunan nato din sa San Agustin, Santa Maria. Kumusta man mo? Unta makatambong mo, kita-kita ta dito sa kanang ilan ni Pastor Mario Labawan doon narbayaw sunod buwan na Batumilong, dali raman tutulong sa Batumilong tungod kay partner na sa Jinsan pero kinibitang inig malungon, nami malungon gamay din malungon dako dito na sa malungon dako kanang partner na sa Jinsan paubos na bitaw na may dako diha kayo Batumilong pasulong mo diha. Niya abot sa may gym dito pangutana lang mo asa ila ni Pastor Labawan. Ilado na sila diha, Pastor, hapit naming mo bisita diha sa mission. Pitsa 27 adlong Sabado na, sa quarterly fellowship o Thanksgiving sa mga mission. Okay, sige. At tas ato nga pagampo. Pilos pagampo ha. Again, ang among biyahe ni Malu o Pastor Roy sa Bohol karong Pitsa 22 sa Biraca Beach Resort. Also sa buntag ta libre ni siya nga nga seminar nato. Anya pilos pagampo nga makatambong sila ni Brother Adonis, Pastor Joren o mga kaigsuonan o si Brother Makoy o kanyang tanan diha. Musta sa Brother Rimon, Sister Aning o sa uban na to diha ang mga kaigsuonan, Dini sa Bohol proper. Advance Happy Thanksgiving po dahil sa itong mission de sila Lapu-Lapu, Pitsa 24, na nga bulan sa Agosto. Sige, ato ta sa pangaliw po, itong pagampo dahil Brother Raul, Motoy gi-forward sa Brother John Ruben. Good morning day, Kumusta day Brother John Ruben? Kang Brother Alex nga diin itong programa, madungog sab sa ilang mga Facebook nila.
tulong ipas pagampo si Brother Raul, no? Nga bayaw ni Pastor Billy ay tungod na admito diri sa ospital sa Digos. Sige, mag-pray ta. Kalipay na sabnamo among langit noon ug mahigugmaon nga Dios nga ang imong mga pulong mo sana sabnamo sa paghisgot this time. Salamat Ginoo sa freedom nga imong gihatag. O gani Lord, gatingwa kami nga maka programa din dapita sa Dipolog, sa Zamboanga o sa maupang mga kasikbit nga lugar. Even Lord, akong gidaras pagampo ang diri sa Surigao, makaitugot nimo makaprograma usab. Palain mong gamiton si Brother Kines, Sister Rose, o makaigsuunan even sa Works Kantilan. Lord, among tinguha ra gyud mao ang paghimo sa imong gipabuhat kanamo. Una ang pagwali sa gospel diha ni Ginoong Kristo tungod kay pinagilang kang Christ, makasinati ang tao salvation. And then Lord, sa imong mga pagtulunan. Bless Ginoo ang programa sab ni Pastor Jan Valentin din sa Pigkawayan. And then sa ubang panamakaigsuunan nagawali ang among kaming training din sa Buso. Ikaw Lord magapanalangin ini matagbo ang mga panginahanglan. Ang among biyahe sab di ay sa Bohol karong bulan na usab Lord sa among mapaglakaw ikaw magapanalangin. I-bless Lord Mrs. Dinyo, Ate Feli, even sa kang Brother Raul, ampo ako ginualang kaniya o sa mga panamo ng mga kaigsuunan nga naa sa balatian. Karong adlaw po day Lord, si Nathan James Largusa anak ni Bibian, Lord ampo ako nga imong panalanginan sila ni pamilya Verhil, si Bibian og mga kabataan. Binakang Nathan James nga today nag-birthday usab. Bless sila ni Aldridge, Georgie Guinness o kanilang tanan din napita sa pangi. Bless Lord ang mga trabaho, negosyo sa mga kaigsuunan. Even sa health nila ni Brother Emon, Sister Aning o Ginoo Maloy ka kanila. Father, amon nga prayer kanimo. Pagpanugyan, even nila ni Ma'am Ness, Dennis Gisayes o Sir Manny o Ma'am Ilvi. Kasi pa, Lord, sila mga transactions, so Father, God, ikaw magka-bless nini. Amon pasalamat kanimo pagpanugyan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Sige, maigsoon natong ipadayon tong nabiyaan nato kagahapon, no, na sugdan nato ning usab kining pagsubli ning maong topic, no, the difference between the family of God, kingdom of God, and church of God. Tuning kaunay gina review diri o balik-balik ris kahangin na ma-install sa atong mind ni kining tulo ka mga katiguman sa katawhan mao iya sa Ginoo, pero dili ni sama managlahi kini sama sa iglesia sa Dios, or rather a pamilya sa Ginoo. Ang family of God maigsoon sa ako nang na-discuss, no, sa daghan na panahon, even yesterday, mao nga galang ko kini sa tanan nga mga katawhan kaanakan sa Dios. So ang requirement aron mga membro sa maong family of God nga gi-mention ni Apostle Paul sa Ephesians 3:15, no, nga naglangkob ka na sa tanang mga linuwas. Ang requirement niya na maigsoon is usa lang, ma-regenerate or ma-born again. Manang inatapik ni Attorney Lemuel, no, ugma ato no sabi siya mapatalinghugan, no, na ang asaon sa paghihaba ang tao ma-born again. So ginisya sa distong programa nga pinaagi lamang sa trabaho sa Holy Spirit. Kaya ang tao spiritually dead, munang kihalan niya ang regeneration o kining pagka-born again. Niya trabaho na again sa Dios, no, niya ugma ato nang padayon sa pagpaminaw dito programa. So ang tanan nga mga linuwas sa Ginoo, regardless maigsoon sa daang tugon or sa bagong tugon na membro sa church sa Ginoo, nabautismuhan or wala, basta kay na born again mo gina, basta na tao pag-usab membro sa dining pamilya sa Dios. Mo na'y naglangkob sa mga
sakop sa iglesia, rather sa pamilya sa Ginoo, tanan nga mga na-born again. Unya, atong nahibaluan sabdi ay, nga tao, sa buhi pa, masinati niya ang kaluwasan. Kung may naminaw ron, nga mo ingon, di pa mata pwede siguro, pastor, makako kaluwasan, kay buhi pa man ta, di pa mata ning lawasa. Di ta malimot maigsoon, ako ning i-kuwansa ha, mo lihis at tagadali. Di na to kalimtan nga, kita, pagbuhat ka na to sa Ginoo, gihimo ta niya as a tripartite being. Asa may bot pasabot ana, pastor, nga gibuhat ta ingon nga tripartite being. Ang bot pasabot nga gibuhat ta sa Dios nga dunay kalag, una dunay espiritu, dunay kalag ug dunay lawas. Mao man na ato ang kanabang gikalangkuban sa pagbuhat ka nato sa Ginoo sa atong pagkatao. No, God created us with a spirit, soul, and body. Gisulti na, ha? Deres pulong sa Ginoo. Mabasa na to ka na. Maigsoon diha sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23. Di atong tanawon sa kadali. Aron nga, ato ni makita, kaya narabay po yung mga pagtudlo lagi ron, nga kining kalag og lawas, maura. Di na mao, ha? Sa sulat ni Paul, sa unang Tesalonica 5:23, where Apostle Paul said, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, pangalyo po na kuning ato sa Dios, that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Very clear maigsoon, no? Klaro gyud kayo nga mao ni ang pagbuhat kanato sa Ginoo sa tulo na to kabahin sa mao ni siya ang ipakatawo pag-usab. Usbon. Kay kung dili masinati sa tao sa buhi pa siya physically, kay nga naman pastor nga sa buhi pa ang tao angay siya ma-born again. Tungod kay kung mamatay na ang tao, wala naman diha ang espiritu og kalag. Mabito nang ang tao mamatay physically kay wala nang spirit and soul diha sa iyang lawas. Mao nang angay siyang ma-regenerate, kung pa siya maluwas, angay siyang tao pag-usab, ang mao nga tao, sa niya pa siya ning lawasa. So, tulit na uwahi na ng kunyara luwason sa Ginoo inig kamatay na, adi na mao. So, kung ganun ginabalik-balik ng bersikulo, ha, nga gahapon na mention na gaya nato ng unang Juan 3, bersikulo 1, no, sa tuwig yung ingon ni Apostol John diha, kung sa daw pagkagugmaha ang gipadayag sa Dios din hinato, nga kita paganganlan nga mga, sa daw, nga mga anak sa Dios. Manang kalibutan, maila nato, kay sila, man po mailhi sa Ginoo. Na nga, ang tao, maluwas siya, samtang buhi pa ang iyang espiritu, nga din mo'y i-born again sa Ginoo. Ang kalag na po ba igsoon, kinahanglan na siya kanunay og feeding sa Ginoo, excuse me, sa pulong sa Dios, kay kinahanglan na siya luwason kada adlaw. Ang kaluwasan sa kalag, nisimang sa takadali, family of God man ta, pero ato magong gimension diri ba nga kinsa maning mga masakop sa pamilya sa Dios. So una i-regenerate ang spirit sa tao. Ikadawa ang soul mo igsuon, kuan na siya, luwason na siya kada adlaw. Sa pinaagi na po na sa pulong sa Ginoo gato ang pagampo kanunay. So mo nang iyong panipol sa Roma 6, ang gahom dili, ang sala dili magagahom kaninyo. You are not under the law but under grace. Ang future salvation, so present salvation na, ang gitawag nga salvation of our soul kada adlaw gyud na. Manang gisulti si Christ sa mga tinunan des Matthew 26,
Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Mo nang naatay sa mga nangaluwas, naagyo ka na pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Aron nga, mga igsoon, dili ta mailalom din ha sa kaulip na sa sala. Ano ba, makuan pa di pa. So, siyempre, ang atong kalagmanggod, igala, kung asa na ang lining bitawa na, kulang gaytag meditation, mga igsoon, mo nang mahulog ta des pagpakasala. Atawa si Apostol Pedro. Sila, si Pedro, o yung mga kaubanan ng mga apostoles, di ba giingnan si Ginoo? Watch and pray. Pagampo mo, pagtukaw, pagampo mo, aron di mo mahidalin as nga tos panulay, aron di mo mahulog di as pagpakasala. Sa may gibuhat nila, naminaw ba sila sa sultikan nila si Ginoo, di as Matthew 26, wala nangatulog na hinuon. Sa diyang gidakop ang Ginoo, silang tanan, sibat. Una-una pas Pedro. Nakasala sila to, yes. O siya nakasala dito. Of course, dili ang spirit, kay ang espiritu nga giborn again siguro, dili naman makasala God. Ang bagong binhi nga gibutang sa Ginoo dinhin nato, dili na siya makasala. 1 John chapter 3 verse 9. Tanawan nyo ni maigsoon. Yung pa din ni Apostle John. By the way, ha? Bawat mo text ato ang programa, ato nga santang kapakli ko nining ako ang Bible. Atong cell number day sa Smart is 0918-5484-852. Kung if ever na mo yung mga questions, no? Then sa ato sa mga globe number na 0995-2130-764. Okay, asa ito yung akong gingon. Nga di makasala. 1 John chapter 3 and then verse 9. Kaysa verse 1, mga anak sa Dios. Sa daong paggumahan ng ipakita sa langit ng amahan nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. Verse 9, whosoever is born of God, si bisang kinsang gipanganak sa Dios, doth not commit sin. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So sabi, hindi makasala na nga. At makita ba yan, nakasala ba ito si Pedro? Si David. Ang sala ni Pedro, nakapamakak. Sala man to. Pero sabi nakasala, kaya di man makasala ang spirit, siyempre ang soul. Mauna nga ang tao, kinahanglan maborn again siya samtang buhay pa. Ang lawas, pagbalik ni Kristo, kung mamatay na ning Kristo hanunan ang iyang kalag spirito at sa presensya sa Ginoo, pero ang lawas, ilubong. Pagbalik ni Kristo mo, ito yung una pagbangon. Ug ang mga linuwas nga buhi pahiabtan sa Ginoo, dili na makaagi og physical death. Sakgaw na alis danig usa ka lawas nga dili madunot. Okay, so ako ning kitagag ipasis maison ha. Dugay-dugay ta res pamilya sa Ginoo nga mao ni ang maglangkob sa pamilya sa Dios. Tanan nga mga linuwas sa daang tugon o sa bag-ong tugon. Busa man ugaling igsoon, ha? Kung wa man ta makita pa sa naong ug naong, apan kung ikaw nasa kasinati og kaluwasan, nakasinati og salvation diha kang Christ, kabaguhan sa kinabuhi. Kaya ka nga ikaw na born again. O di, membro ka sa pamilya sa Ginoo, membro ta sa family of God. Mo ni ang pagkita sa ingon nga sakop sa pamilya sa Dios, ipanagtawag kita nga mga kaliwat ni Abraham. Galacia kapitulo 3, betong masaw sa kadali ha. Book of Galatians chapter 3, kapitulo 3 sa Galacia, unya suglanta ang versikulo 26. Ingon din for ye are all the children of God
by faith in Christ Jesus. Kaya kamong tanan. Payong tanan diha tanan tao, dili. Pod kato lang mga nahimong kalakan sa Ginoo. Kay kamong tanan, mga anak man sa Dios, pinagis pagtuo diha kang Kristo Jesus. Verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. May salamat di ay, no? Sa itong mga listeners na itong programa, o nga nag-atin na good kanunay sa itong panimbahon. Just last Sunday, ni Dool siya, human sa itong panimbahon, Pastor, mo submit ko for baptism. Well, praise God, salamat sa Ginoo. Pero, dili siya diri sa itong baptistry sa simbahanan. Pwede, Pastor, sa dagat. Okay. No? Yan, dagata. Karon pabayatang Mayo 1, ang ato ang family day. Friday na. Uy, ako na ipahibalo sa makosa pa, ha? Kuha na namitingan ni sa church, no? Just last Sunday, namitingan na sa church na ang atong Bible conference himuon sa Abril. Next year, ha? Abril 21. Kuha na sa inyong mga kalendaryo. Ay soon, aron di mo malimot. Ang pitsahan na, Pastor? 21 sa Abril. Next year. Bilabi, atong tanaw, tama ba yun niya akong pagpahibalo? April 21? Yes, April 21, no? Abril 21. 2026, 21 tamo ang Rebel, o niya, 24 muli. Wasa na to ni kikuanin ka na bitawang giyong sa Semana Santa kay mora ba na iting uli sa mga taga-probinsya, bisita sa mga pamilya, no? Labi na sa mga ginikanan. Okay, balik na mag-exam sa atong cellphone day. Sige, again, 0918, if ever na mo yung mga questions. Pastor Roy, tingali og available ka, Pastor, ha? Din sa DYKC, sa Badog, Domingo, Pastor. Ikaw mo yung live din, he. Kamoy mo tong ris ato ang sibihanan. Ano? Pastor Roy, kasi pwede sa Lapu-Lapu City. Kita-kita taniyo, ha? Dola, karong nga bulan na. Okay, so muna itong cell number sa Smart 0918-5484-852 o sa Globe number na ito nga 0995-213-0764. Sige, ato ta sa, pipila na ka mga minuto ni, pero ato ning tibawason may son. Now, so ang tanan nga mga linuwa sa Ginoo na born again, regardless of denomination, basta lang kayo natawa pag-usap niya, kana magong, sa mga kulto, Pastor, na yung mga na born again diha, may son, I doubt, wala gid, probably na ay mga elect din ha, na ginay mga gipili sa Ginoo atos kaluwasan. Pero ka nga na yung luwas din sa kulto nga pundok, wala gyud higala. Na yung mga pinili, ha? Pero kwaon na po na sa Ginoo sila pag-abot sa panahon. Okay, balikan na to ning family of God. Sa Galatia Kapitulo 3, gibasa na to din, no? Ang verse 27, mato pa ni Paul din, for you are, 27, for as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. So, tanang mga nabautismuhan diya sa Ginoo, nabautismuhan diya kang Kristo Jesus. Yung sa again 27, for as many of you as have been baptized into Christ, nabautismuhan nga na kang Kristo Jesus, gikabautismuhan man diya sa iyahang kamatayon, no? Malang ito sa Roma Kapitulo 6, versikulo 3-4. O niya, nasuluban tag Kristo. Basta na bautismohan. Basta kung ikaw pa kung bautismo higala, nasave ka. Kailan mo submit for water baptism. Verse 20, yun din sa verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, but there's neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you be Christ, kung kamugyaman ni Kristo, then, mga kaliwat kamo ni Abraham. Then are ye Abraham's seed, and
ear according to the promise. Ato na pala misang lugma, wala di oras, salamat ko sa panahon, gihatag ka na to sa Ginoo. Pahinawat ako nga, karong bunto, gutlo ahigala, tak na kung ikaw pakas na tigkaluwasan, unta, makita ni mo yung Panginoon ka Christ. Come to repentance, trust Him as your Lord and Savior. Handurugma, samang takna, samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr., manamilit, magaingon ng Diyos, magapanalangin. Kanatong tanan, daghang salamat. Binumaksyon, alang sa ato ang meditation for today, no? Atong pagkakutloon kini, dinhi sa Book of Proverbs, mamaya itong tagapagtagad, no? Yung nangaging mga simana, buwan na tani sobra, Proverbio Kapitulo 13, unya dinita sa versikulo, kaya sa tanga version, versikulo 22, humatani, no? Dinita sa verse 23. Much food is in the tillage of the poor, but there is that is destroyed for want of judgment. So may drive out ni King Solomon na pastor, imutan na taba 13 versikulo 23. Ayun ni Solomon din daghang kuno ang mukaon diha sa binaulan nga yuta sa kabos. Much food is in the tillage of the poor, apan katong nahagugma, apan adunay paglaglagon tungod sa pagkawalay hustisya. Tali kini nga maong verse may so nagatudlo kini, una ang kanabang pagpaningkamot, no? Kaya ang tao nga kugihan, di gyud siya pakawadan sa Ginoo sa iyang mga panginahanglan, basta kugi lang, no? Di siguro yung nga madato, pero makakaon gyud. Sabi nagkristohanon siya, nga mahadlokon si Ginoo, maubis sa pulong sa Dios, di gyud siya pasagdan si Ginoo. Ang gasultian na si David, Salmo 37, versikulo 25. So ito yung ni David, nabata ako, o karon ga tigulang na lang, apan wala ako makakita nga ang katawhan sa Dios, iyang gibiyaan, iyang kaliwat nagpakilimos. So, sa may gitulod yang atros, kinibang pagkakugihan. Siyempre, labi kita mga kabos, daghang mukaon sa ato ang mga pagpaningkamot na to. Pero di kita pasagdan sa Ginoo. Ngayon ako na maigsuno, kay kami ni Malo, no? Sukat nga nasayib, yaga pangalagad sa Ginoo. Wagid, no? Ngayon ako wagid may pasagdi sa Ginoo. Bisan gani hato nakahuman ang mga kabataan din sa ilahang mga second courses nila. O na pag-awhag nako sa matagusa, no? Samtang ga paningkamot hangad nga to sa Ginoo, o samtang ga hangad sa Ginoo paningkamot. Di ta mo sundog atong istorya ba? Na duha ka estudyante, ingon pa nila nga magdalita, kay malita ta sa klase, mag-flag ceremony na. Ingon pa nga sa maghunong sa taon niya magampo. Aron nga madali ta. Ingon mo sa, di ta mohunong. Samtang magpaspas taglakaw, magampo ta. O samtang magampo ta, paspas taglakaw. Asa may sakto atong duha. Siyempre, kayo naulahi, no? Samtang nga lakaw sila, ga ampo. Samtang ga ampo, ga lakaw. Meaning to say, no? Naagyoy pagkugi mo ikson. Ganit na, remember na ko ning mubiya sa Tades Proverbio 13, ha? Diba tayo saying ni Spurgeon, supposed to be, ato pa ning isang adlaw na ko basahon, pero, nalintan ako. Niya'y, giingon ni Spurgeon din yun, matod pa niya. The only reason why anything virtuous, yun niya, the only reason why anything virtuous or lively survives in us is this: the Lord is there. Quote. Ang bugtong rason daw nganong nakinabuhi tang tarong unya nakasurvive ta. Tungod sa rason nga ang Ginoo anaa nga uban ka na to. The Lord is there na asya.
So, yun na higala, no? Kung kita sa atong mapagpangkamot, atong ihangad ka na sa Ginoo, anong Proverbio 3, ato mananggi akot logar itong laging adlaw. 3, Proverbio versikulo 5, trust in the Lord with all thine heart. Sumali ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing. O gayaw pagsalig sa ay mong kaugaling kahibalo. In all the ways, sa tanan mong dalan, sa tanan natong paghahimuon, atong ilhon ang ginaming kasi atong ikonsulta na sa Dios. Ako maluoy ko sa daghang kay mga batanon ba. Natambaga na to, di man maminaw, pagabot sa panahon, magling-ulingo. Nganong makuminaw sa panambago ni Pastor? Tinuod yun ng way pagmahay ba nga mag-una. Ang pagmahay sa katapusan, maugin na ang may taboy gala. Wala nga kamong mga nagnegosyo, gatrabaho, mga estudyante, ayaw gyud kalimot, hangad gyud kanunay sa Ginoo, konsulta gyud sa Ginoo ang mga plano ug mga desisyon. Hinot ako ng atong meditation for today. There is Proverbio 13, versikulo 23. Ma-remind kita nga di gyud pasagdan sa Ginoo ang mga taong masing kamoton. But there is that is destroyed for want of judgment. Sige, ito ng tagapagtagalugma. May son, sa di pa tamato sa itong sermon outline, no? Nining nahitabo sa Babylonia kanya to, kauban ni Daniel, uban siyang tulo ka mga kaubanan ng mga Hudyo, mga Hebrewanon. Dahil sa atas ito ang tagapagtagad ng mga pagtulunan gibili ni Christ diya sa iyang kaiglesiyahan. Ito magyong hibalo nga may mga doktrina magyong gibilin ang Ginoo. Na-mention ako ni for many times, bisan pa adres sa ito nga pulpito sa church sa Magsoon. By the way, dali pa kumatusunahan, no? Kung kamo ni asidad sa Davao niya, batagway bis bitaw, alas 6 sa gabi, o wala mo kadtuan, labay pagyog na boy sakyanan, bisita mo sa among simbahanan. Kung wala sakyanan, pastor, pwede gihapon ko, no? Taxi or mamasayro, no? Pwede gihapon. Araw makatin mo sa atong prayer meeting, matagwibis na alas 6 sa gabi. Pero sayo mo ani, no? At lambong sa among paninbahon, alas 5 na namo kay mag-coffee pamanta, samtang magkukabildo, mag-fellowship, no? Kauban sa mga kaigsuonan, mag-coffee, samtang mag-merinda. Unya matag Domingo, ato nga panibahon sa church, alas 9 sa buntag, no? Hantod na alas 11 pasado. O sa first service na to, divine worship na. Then sa second service na to, Sunday school, no? Sa adult o sa mga bata. Na tayo mga Sunday school teachers, no? Si Bibian, si Georgie, o si Malu, no? Sila na mga magtutudlo sa mga kabataan. Then, ay times po na sila mag-handle sa mga young people. Sige, itong ipadayin magsuon niya, dati pa tamato sa itong sermon outline. Kaya taw-taw tang wala hisgot nining mga doktrinang gibili ni Kristo sa iyang kaiglesiyahan kay atong nibaluan magsuon usa sa mga ilhanan sa iglesias tong Ginoong Kristo mao nga iyan ang gibilan sa tukmang mga doktrina, right doctrines. Nag-perpetuate ang churches tong Ginoong Kristo, nagapadayon ba ni way bugto ang kasaysayan aning nabatunan ning mga iglesia nga diin naghupot sa mga pagtulunan sa Ginoo. Usan yan mga pagtuo nga doon na lamay usa ka matuod nga Dios, no? There's only one true God, no? Bugtong usa ug buhi nga Dios. Suma pa dito sa Isaiah 43, mention nato niya tong yaging adlaw, no? Dios nga walay sinugdan ug walay kinutuban. Then maalamon, no? Wise. No? Ang atong Dios may soon, so very wise. Kaya siyempre siya man ang magbubuhat. And then, Dios nga gawas nga walay kinutuban, buhaton niya ang tanang makapahimot niya, sovereign God. That's in Psalm 115 and then verse 3. No? Saan sa mga nindot kayong bersikulo sa Bible may soon. Nga matod pa dito ni David,
But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Ang among Dios naa sa kalangitan ug buhaton niya. Imo niya ang tanan nga makapahimuot niya. Mana ang matuod nga Dios sa Bible maigsoon. Imo niya ang tanang gusto niyang buhaton. Then usa pa sa giingos Biblia maigsoon nga the God that we are serving is a spirit, no? Maigsoon espiritu ang Dios. Dios siya nga espiritu. God is a spirit. And that is what Christ said in the book of John, chapter 4, verse 23 and 24. Gani ang requirement sa Ginoo sa mga musimba kaniya, matuod nga magsisimba. Atong basahon ni kadali ning Juan 4. John chapter 4. Iyang padinhin ni Christ, the hour comes, ang iyang kahinabi nini, atong tanawon ng context maigsoon, kay kahinabi sa Ginoo dinhi ang babaeng Samarianhon, no? Unya nangay siya tubig, at first imbalibad ang maong babae. Handod sa in the course of their conversation, kita sa baong babae nga ang yadeng kaistorya ang Ginoo diay. Ginan siya sa Ginoo sa verse 23. No? Juan 4:23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh us to worship Him. Tak na tariabot o maunak kini karon matupas tong Ginoo nga ang matuod nga magsisimba kinahanglan magasimba samahan diya sa espiritu ug kamatuoran. Pag nyo di magsunog matuod nga magsisimba, sa ito pa, napoy nagsimbang di tinuod. Kung naay matuod nga magsisimba, napoy dili matuod nga magsisimba. Ngadto sa mga true worshippers sa Ginoo, matuod nga magsisimba sa Ginoo. Unsay requirement pag-worship sa Ginoo. Ako na isingit ka dili magsun ha. Ang requirement din ang kikahanglan sa pagsimba sa Ginoo mao nga simbahon nato ang Dios diha sa una espiritu. Ang nakalisod doon sa atong panahon maigsoon kay insista ra gyud na nga pwede ra daw buhatan na Ginoo hulagway. Anyway, makasabot man ang Ginoo daw. Nga dili man na maoy gitulo sa Bible higala. Ang gitulo sa balaang kasulatan nga simbahon nato ang Dios sa espiritu. Mo tuo ba ta nga kita doon na espiritu? Ikaw higalang namin ron na baka spirit. Ang madlaan ni pastor kay pati naman akong payata. Ambil mo kini ato lawas mo ng espiritu, dili oy. No, kita gibuhat ta sa Ginoo as a tripartite being, meaning to say, no, ang atong konstitusyon, ang atong pagkatao, pagkahimo kanato sa Ginoo mao nga gilangkuban kita sa lawas, doon natay kalag ug doon na patay espiritu. Kanang tulo, no? Atong tibuok pagkatao sumapasa asa mabasa ito na. Nasa Book of Thessalonians. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, unya, versikulo 23, nga ingon pa ni Apostle Paul ini nga to sa church at Thessalonica. In verse 23 of chapter 5, he said, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit, and soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Akong pangalyo po nga to sa Dios nga yung bugos nga espiritu kalag og lawas mapreserbar unta nga dili masalawayon hantos pag abot sa Ginoong Hesukristo. So mo na itong pagkatao mo iso natay spirit, natay soul, natay body. Nyasa mo na rin pastor ng spirit and soul. Kana, ha? Nganong nakasulti ko? Because of the soul. Nganong naminaw ka diha sa asa ka nahamutang? Because of your soul. Ang atong espiritu mo, manang mo kami naikit sa Ginoo. So, natay espiritu, oh yes, na, ha? Na kung mauhawa niya itong espiritu sa itong lawas, patay na ta, physically. No? Kung kaoras Ginoo niya itong kalag o espiritu, kaya durha maigsoon, magding mabuhag, atong lawas patay. Santiago, Kapitulo 2, versikulo
26. Amo ningo din na ni James sa James chapter 2 and then verse 26. 5 akong lingon, no? 5, chapter 2. Santiago 2, versikulo 26. Ingon din ni, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Maingon daw nga, patay ang lawas kung mahamulag sa espiritu. Sa mga patay ang pagtuo nga, mahamulag sa mga maayong binuhatan. So, ang pagsimba nato sa Dios, mga igsoon, kinahanglan, ipagi nato, simbaw nato ang Dios diya sa espiritu. Mean ko say, wa tayo makita. So, dili tinuro na pastor nga buhatan natong dagway ang Ginoo, minta nga sa crucifix, kanang Kristo diya nga gilansang sa krus, mo na itong ang angay lodhan. Niya pakapinan pagyud og napayuban nga mga apostoles, dagway sa mga apostoles ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, napay si John the Baptist, napay si Maria. Maigsoon, wag yun na gi-require sa Biblia. Wala yun na, nili yun na mauna nga klase nga pagsimba ba, nga magbaton taog, mga riboto gani, tinuray maigsoon, ako nang singit ha, kadali, di ba yun malipay ang Ginoo kung buhatan na to siya dagway. Di malipay ang Ginoo, no? Spirit ko siya. Kita mo lagi, pastor, ikaw mo lagi, suba mo lagi kay pitakan ni, nalagay sa imong pitakan, nalagay picture sa imong mga anak, ni Malo o ni Bimboy Limwell, sa gagmay pa sila. Oh yes, kaya tao man ta. Sa atong pagkatao, makita man ta. Ang Diyos makita ba rin nato? Si Kristo lagi nagpakatao man. Nagisimba siya sa iyang pagkatao niya. Niya nag-iyon na yung Ginoo nga, buhati ko nyo dagway, revolto. Hindi ka makasabasa na may soon. Ito na hinungdan nga, sa dugay ang kapanahunan, may soon, gikastigo sa Ginoo ang Israel. Nga naman na, talawang record din na sa Exodus, diha sa first 5 books, bisan pa gani sa panahon sa mga hari, may soon, suko yung Ginoo. Nga naman sa Israel kanito tungkol kayo nagsundog sila kulto diha. Kaya doon, grabe, suko sa Ginoo, no? Gani, magsoon. Kabalo ba ka nga, ang nagbaton bayag mga ribulto, sumapa sa unang Korinto Kapitulo 6, ako ning basahon kadali. Suko ang Ginoo na. Diyos mong gunay gala, whether you like it or not. Sali, pasa magpakli ko anong versikulo, hakutloon ako itong giyon ni David, Salmo 115, versikulo 3, nganto sa unang versikulo, mato pa ni David na, apanang among Diyos na sa mga langit, huwag himuon niya, ang tanan nga, gusto niyang buhaton, ang ilang Diyos, maong salapi o bulawan, hinimo sa mga kamot sa mga tao. Ang ilang Diyos daw sa katauhan, doon ay ba apan dili makasulti. Ikaw higala na kay revolto ron sa imong tubangan, natanawa daw na, istoryaha daw na, ingon nga, kanan ng, pwede mo, butubag ba na, pwede mo tiksan si Pastor Ato, kay mga tanak ko, patana, may yun na nga, ako'y Lord, hindi na mo sulti, magkain mo sa Biblia, kanang revolto, Diyos, doon ay ba pandi makasulti, doon ay mga mata pandi nakita, doon ay daunggan pandi nakadungog, sapa, doon ay ilong pandi na makasimhot, doon ay mga kamot pandi tao na makakaratis imo hindi na makahikap, ni mga tiil niya nga makalakaw. Sila, yun din hiyo, ang mga na nagbuhat kanila sa mga Diyos, naisama kanila. Kita na, no? May soon, kamong mga naminaoron nga tayo na buhay mga revolto diya, hindi yun na kaimutan sa Ginoo. Gani, warning ni Apostol Paul. Unang Korinto Kapitulo 6, basahon na ko niya kay, mora po ni Ibaya hinungdan po nga, kana bang gidakop si Apostol Paul? Gidakop si Pablo kay ingon niya kanang inyong Diyos di na tinuod.
No? Ang Dios nga naa sa langit na siya mo'y nagbuhat sa ng mabutang. Basa na ito ni Mason na, kaya kung gisulti ron, Acts chapter 17. Dili siya dili siya pwede nga ibutang na to sa usa ka dapit lang nga siya gani mismo mo'y naghimos ng butang niya buhatan na to siya balay nga iyang puyan. Layo against the Lord igala nila ang warning sa Biblia. Unang Korinto kapitulo 6. Talinghugin ninyo niya, pero kadaghan nagyud nako ni gibasa di sa Biblia. Bersikulo 9, unang Korinto 6:9 ngadto 11. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makihilawason o mga tigsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Nga sa man di pastor, kato o mga magsimbag mga Diyos-Diyos. Makasud sa langit ay di kasud higala. Sige lang pastor, daghan bitaw mi. Kaingon lang mo nagdaghan mo kay tinuod man pud na. Pero ayaw ayaw mo buhat na. I-warning na sa Bible. Kana unang Korinto 6. No? Mga palahubog panagsara man na pastor, kada gabi man kumahubog. Panagsara. Revelation chapter 21 verse 8. Pinadayag 21. So ay mo kasuko sa buhat ako masuko ayaw. Ang Bible gidabasa man nato na sa Biblia. O pasalamat gayta nga gibadlong ta. 21 verse 8 sa pinadayag Revelation. Matubad din ni John. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway alang sa mga mamuno o sa mga makilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos o sa tanang mga bakakon ang ilang bahid maong paghiadto sa linaw nga nagasilaw sa kalayo ga sopre nga maong ikaduhang kamatayon. Higala hinusuli mo mga sala. Ilha mo pagkamakasala matubangan sa Dios mga ikapasaylo. Unya saligi si Kristo, siya lang makaluwas nimo. Siya lang ang bugto makahinlo si mong sala. Come to repentance, sa pawahyan tanan. De oras, santo dogma, samang takna, o sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr., manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan sa makausapa. Ato na sab nga napaminawan, nadunggan ang mga mensahe sa Ginoo pinagi siyang alagad si Pastor Andres Atop, first and second portion. As agreed upon nila ni Brother Attorney Limel Atop, Monday, Tuesday Pastor, and Wednesday, Wednesday and Thursday kay Attorney, and so on so forth sa ilang mga schedule. Okay mga kaigsunan, ako ang timbayaon ang mga kaigsunan, mga kagalaan, mga bisita nga kutob na minaw nining atong programang The Sovereign Grace Hour nining taknaa. Before ta magtapos, ako ang i-shoutout o i-acknowledge kini mga kaigsunan nga nagatan-aw ron din o nagapaminaw sa atong programa. Una din si Brother Joe Daarol sa Barangay Ihan Kiblawan. Matod pa sa iyahang mensahe din Good morning, Pastor. Okay, Brother Joe. Mayong buntag sab nimo diha og mayong pagpanikay-sikay nini nga sayo sa kabuntagon. Dinhita kay Ma'am Milagros Kilapio. Okay, nagatanaw sab nito sa Davao City. Ma'am Milagros, good morning nimo diha og salamat sa Ginoo sa mapadayon niya usab nga paghatag kaninyo o kanatong tanan no sa mga panalangin nga makalipay gid tungod kay kining tanan gikan diha sa mga langit nung bahin. Kumusta sab ko diha kay Brad Tony Kilapio, Milagros, okay. Dinhi kay Brad Janbert Riobal diha sa Barangay Kapatagan, Digo City. Kay Tiding Ocularis Makiling Casanova sa Davao City.
always ni o permining nagapaminaw nato. Si Ate Ding and Sister Ding Ocularis Makiling Casanova. Brother Romarico Omblero. Brad, long time no see. Brad Roming Omblero. Kumusta naman ka, Brad? Salamat sa Ginoo no nga padayon gyapon ta diha sa pagpangalagad nga na kanya. Okay, ato sa acknowledge si Sister Lane V. Bakaling diya sa may bandang Luzon. Sister, good morning. O may pagpaminaw diya, malipay yung pagpaminaw. Diniusab kay Sister Susan Mara nga nagapaminaw karon. Ate, kumusta naman ka? O bansa imong kapika si Brother Romel, Pastor Romel Mara. Padayon po kung nagaampo ni Moteha. Kay brang nakadungog ni pastor nga ginapagampo po kanya. Okay? Same sa atong usa ka igsoon usab si Brother Raul Alfante. Dalhon sab nato na sa mga pagampo. Sister Susan Mara diya sa Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Okay? O dinhi kay Sister Juliet Tamay naka bisita sab sa ato ang programa karon. Good morning nimo diha Sister Juliet. You can review sa to ang programa after this pag-acknowledge no after this acknowledgement sa to ang mga nagatanaw sa tong programa o nagapaminaw. Dinhi kay Pastor Daniel Mabagyo. Mayong buntag diha nimo Pastor. Okay, Pastor Daniel Mabagyo. Good morning and malipay yung pagpaminaw sa programa nato karon din sa Facebook. Mga kaigsunan, itugot sa Ginoo kung may nayon this week. Maghimo tag mga online nga midweek service online din sa Facebook nato himuon. Ang intensyon ani mga kaigsunan, if ever no na mga kaigsunan nga di jud makahimo pag-adto sa mga kasimbahanan o mga missions no pwede ta no maminaw din ni sa tuang online nga midweek service. Ampon ako nas Ginoo mag-start na karong Huwebes. Sa mga dili makaadto ha, dili pwede nang alin na lang ko madtog simbahan kay di lang ko sa online nga midweek service maminaw. No, ayaw jud mga kaigsunan. Adto gyud ta sa itong mga churches and missions every midweek service. Ang purpose lang ani is kanang mga alanganin na jud ba no gikan sa trabaho gabi na na mga balatian na gibati sa lawas no giubo gikalintura. So pwede maka-access ato ang so ato himuan na og page mga kaigsunan nga exclusive lang natong mga Baptist. Exclusive lang natong mga Baptist. Tugot sa Ginoo maporma nako na di lang yun ko masanapan sa kabisi pod. Okay, karong pumuntagon at 7 o'clock pabiyahe ko og Aruman Carmen North Cotabato this morning. So ana itugot sa Ginoo mga kaigsunan unta magama na nako na no kay amo ang midweek service diri gusto nako ipaambit sab diri sa Digos mo na mga kaigsunan. So, hoping no and praying nga madayon ang tarong sumanahon na kay gamaon pa nako ang page na to na dinhi sa ato ang Sovereign Grace Hour sa mga membro sa dili na excuse ha di na ta maadtog simbahan mausbon yun ako na makigsunan og wala gihimo og dili man nako himuon sa intention nga di na ta mga tuog mga missions and churches na dili jud mga kaigsunan wala nako nagi saklaw nga mga bulhaton sa Ginoo. Sa ako lang ha pagpaambit kay nga naman sa ako ang side sa mga trabahante na namo tay mga kaigsunan pong trabahante. So mo to akong purpose na mga kaigsunan sa mga busy jud kaayo di na makahimo pagtambong sa kining gitawag natog midweek service di na maka-attend kay nagabihan na nya siyempre di mo pwede maligo no pwede magdali-dali kay daghang malimtang magdali-dali uban pa og nas mga yanong mga
balatian, no? Kalintura ba ka o giubo sa ba? Siyempre, communicable man na siya, so para di ka katakod, so, di lang ka moadto, so pwede ra pud kayo. Pastor, mag-attend mi sa mission o sa simbahan, maminaw pud mi mo, usa-usaha lang, no? Panahon na ka diha sa physical diha simbahan o sa mission, focus ka diha. Then after balag dito ka maminaw kay ato ma-expose gyapon. Ayo dungana kay ano mahinong kay masabtan ana. Wala mag-igsunan ha, atog yung i-manage ning ato ang technology ug atong pagsimba, no? Dili na abot pasabot hulip ning ato ang online nga midweek service sa physical nga pagsimba, no? It's not an substitute. Lahi ra gyud kung naa gyud ka. Kay ako kung able lang ko mga kaigsunan, mas maayo gyud ang naa gyud diha sa balay lampuanan. Ikaduha pa pod, kung layo ka sa mission o sa simbahan, advantage po ni, no? Nga mag-online service kay pwede naman ta na piso wifi o na data ana, no? So imo na to ni kadiyot kay importante pod nato ang hiniusang pag-ampo alang sa mga kaigsunan kanang hinanglan sa mga pag-ampo. Kay matod pa diha ni Santiago ang pag-ampo sa matarong nga mga tao dako kahimuan tinik ampo nila. So ato nang buhaton kay ah, para magamit no ato ang mga pag-ampo pangalihan ngadto sa Ginoo, di ba? So mas nindot man gyud ang prayerful ta sa atong mga isig kaingon. Mana mga kisunan ha, mao na ako ang mga gentle disclaimer jud nga dili bot pasabot nga mao na og layo di siyempre di ba tanang karsada no di sa to mga internal areas nga hayag ang karsada kay dili pa sirutanan naiposte. So para safety lang po sa kadalanan, no? Labi na mga kababayenan, even lalaki, no? Wala ni naglangkob sa kababayan. Both, no? Boys and girls, no? Safety na po. Kay ibalo na ka sa tupong panahon. Okay? Yan po na ko na sa Ginoo mga kisunan. Tamangi ko kampo nga materialize unta kana iyang kabubuton. Okay mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga panahon o gigayon, dungog-dungog na punta sa itong programang The Sovereign Grace Hour, uban siya ang lagad Pastor Atop and Brother Attorney Limuel sa sunod nga panahon. Ang Diyos mga panalangin ka natong tanan o di ta malimot sa pagpanugyan sa itong kinabuhi. Di sa gamanang kamot sa Diyos. No, nining adlaw sa itong mga lakaw gibuhaton. To God be the glory, ug maayong buntag once again kanatong